Halos nag-zero visibility sa ilang lugar sa Pasay at Makati dahil sa alikabok na tinangay ng malakas na hangin. Ang paliwanag ng Pag-asa sa report ni Jamie Santos. Halos matakloban ng makakapal na ulap ang bahaging ito ng Pasay City pasado 2:00 ng hapon. Ayon sa uploader, malakas ang hangin noong mga oras na iyon. Akala raw nila may sunog sa lugar, unti-unting nagdilim ang paligid. Tinatayang tumagal ito ng 30 minuto hanggang sa humina ang hangin. Nasaksihan din iyan sa Makati. Tingin ng netizens, tinangay ng malakas na hangin ang buhangin at alikabok mula sa nire-reclaim na bahagi ng Manila Bay. Paliwanag ng Pag-asa, hindi sandstorm kundi gust front ang naranasan sa bahagi ng Pasay. Ito po yung leading edge nung thunderstorm natin. So sa unahan po nung thunderstorm na yun ay may malakas na hangin. Yun po yung tinatawag natin na gust front na nag-displace dun sa mga buhangin dun po sa lugar na yun. So kung habagat, madalas po yung ating mga thunderstorm activities at yung mga thunderstorm na yun yung nagdadala ng tinatawag na natin na gust front. Bukod sa biglaang pagbabago ng visibility, maaari ring may dala itong panganib sa kalusugan dahil sa maliliit na particles na natatangay ng malakas na hangin. Kasi yung mga maliliit na particles na yun ay possible ay mga part of pollution nga natin. So kailangan po talaga, if ever meron po tayong mga gust front, ay magdala na lang po tayo ng pwedeng panakip sa ating mga ilong para hindi po natin ma-inhale yung mga harmful na substances na nandun po sa hangin natin. Jamie Santos, GMA News. Day 19 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ilang senator judge ang tila naubusan ng pasensya sa muling pagsalang ng Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President. Mas hinigpitan naman ng Senate Presiding Officer ang pagbabantay sa paglabag sa sub judice rule. May report si Joseph Moro. Accordingly, the chair hereby strictly enjoins all persons covered by Rule 18 from making public statements or otherwise discussing, sharing, or endorsing comments pertaining to the merits of this pending impeachment trial and from engaging in trial by publicity. Yan ang paalaala ni Senate Presiding Officer Chisa Escudero sa mga miyembro ng Prosecution at Defense panels ng talakayin ng mga paglabag umano sa sub judice rule sa impeachment trial. Sakop din ng sub judice rule ang mga senator judge. I hope senator judges shall refrain from unparliamentary remarks, personal attacks, imputations of improper motive, and other language incompatible with the dignity of these proceedings and of parliamentary courtesy to other people. Ang sabi ni Escudero, ipatutupad ang mas mahigpit na pagbubantay sa sub judice rule mula ngayong araw at palalagpasin na ang mga nakaraang paglabag. Nag-ugat ang ruling ni Escudero sa reklamo ng depensa sa social media post ni Private Prosecutor Amando Virhiligutan ukol sa misleading questions. Walang pinangalanan sa post pero tingin ng depensa tungkol ito sa isa nilang abogado. I was concerned that the statement made in open court that misleading questions are allowed will go unchecked. My teacher's instinct kicked in. If you are counsel for the parties, you cannot comment on the merits outside of a fair and true report of what happened. Sa gitna ng paglalatag sa paghihigpit sa sub judice rule, naglabas ng pahayag ang bise. Pinatutsadahan niya ang prosekusyon at mga mambabatas na nais daw gawing lehitimo ang impeachment complaint kahit na wala ni isang hibla ng ebidensya. Sabi pa niya hindi dapat nangingisda ng ebidensya sa paglilitis. Dagdag pa ng bise kung malakas na ang kaso, hindi na ito kailangang palamutian pa ng pagdadrama. Ang pahayag ng bise isinumbong ni Lead Prosecutor Congressman Jervy Luistro sa korte. Tugon ni Escudero dahil wala pang naibababang hatol ang korte noon, hindi pa sakop ng pagbabawal ang mga binanggit ng bise. Pero inatasan ni Escudero ang abogado ni Duterte na paalalahanan ng bise sa maaari maging aksyon kung lalabag ito sa sub judice rule sa hinaharap. Simpleng paliwanag ng Senate Impeachment Court tungkol sa patakaran sa sub judice ay ito ay para maiwasan ang paglilitis ng kaso sa labas ng korte. Ang parusa sa paglabag dito, posibleng umabot ng hanggang sa Korte Suprema para sa mga abogadong may kinalaman sa impeachment. Sa muli namang pagsalang ni Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Artonio, inungkat ang mga senator judge kung paano natiyak ng OVP na hindi nalustay ang confidential funds. Kaya nga, Mr. Smart Guy, nung makita mo na ang dami mga informant na binigyan ng mga hundreds of thousands each para sa gamot, you could have asked La Chica and said, La Chica,
Bakit di tayo pumunta sa DOH, maghingi tayo ng gamot? That I cannot answer. Ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. I personally take offense of that comment, sir. Now, you're talking about taking offense. Paano naman po yung mga taong bayan? They're being offended sa paglulustay nyo ng pera. Lumilito na parang nilulustay ang pera dito eh. Pera ng taong bayan po ito. With the permission of Senator Judge Tulfo, may the chair replace the word nagtatanga-tangahan with feigning ignorance on the record. I see Senator Judge Tulfo nodding. Pinuna naman ni Senator Judge Ping Lacson ang anay tila copy-paste na laman ng Physical and Financial Plan ng OVP Confidential Fund noong 2022 at 2023. Percentage of activities implemented without untoward security-related incidents. Paulit-ulit po ito. Ano pong analysis nyo dyan? These are the activities that will be done, sir. I know. Hindi ba ito insulto sa common sense? Hindi man lang nyo binago ng konti. Ako na mag-describe. I think it's stupid. Sana man lang binago-bago niya ng konti. Tinanong naman ni Senator Judge Robin Padilla ang prosecution tungkol sa paggamit ng alias. Minsan na kasing natanong ng ilang Senator Judge na baka alias ang mga pangalan sa acknowledgement receipt ng mga tumatanggap ng confidential funds. Ang alias po, anong kahalagahan? I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, sir, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. To us, that should be a non-issue because even them, they never claimed that in any of their pleadings before this honorable court. Kilala niyo po ba kung sino si Marshal Bonifacio? To be candid, Your Honor, Oh. I'm not... Sino po? Si Benigno I'm sorry, Aquino Your Honor. Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Tama po, si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marshal Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas nung nasa Boston siya. Pero wala naman ho siyang confidential funds. Joseph Morong, GMA News. Natuhog ng bakal ang isang batang lalaki sa Misamis Oriental. Nakatuhog pa sa braso ng 9 anyos na bata ang bahagi ng gate habang ipinapasok sa ambulansya para dalhin sa ospital. Ayon sa pulisya, naglalaro ang bata ng tagu-taguan nang akyatin niya ang gate ng isang kapilya at naaksidente. Tikas na ang bata na nagpapagaling sa ospital. 2 estudyante ang nagbantang mamamaril sa 2 paaralan sa Metro Manila. Sa video ng isa sa kanila, ipinakita pa niya ang mga baril at balang gagamitin umano sa tangkang school shooting. May hiwalay na post naman ang isa pang senior high school student na may hawak na loaded na revolver. Nagpakilala siyang kasapi ng isang armadong grupo at maglulunsad umano ng pag-atake para ipaghiganti ang isang kasama. Natunton at nakausap na ng Pasig City Police ang 2 estudyante. Sinabi ng isa na gawa-gawa lang nila ang pagbabanta. Nabubuli naman daw ang isa. Pinag-aaralan ng mga otoridad ang posibleng pananagutan ng 2. Naglagay na ang PNP ng police desks sa paligid ng mga eskwelahan sa Pasig City para makatuwang ng mga gwardya sa pagtitiyak ng seguridad. Halos 84 billion pesos ang hinihinging pondo ng DPWH para sa flood control projects sa susunod na taon. Sa budget hearing sa Kamara, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na prioridad nila ang mga nahintong proyekto dahil sa flood control scam. Gayon din ang mga infrastruktura ng kailangan ng maintenance at repair. Hindi pinondohan ang flood control projects ngayon 2026 dahil sa mga nadiskubring substandard at ghost projects. Sabi ng DPWH, hihigpitan nila ang paggastos sa pondo. Wala na rin daw leadership fund ang mga senador na tinukoy ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Pati na umano'y formula para tukuyin kung magkano ang pwedeng ilaan sa kada congressional district. Nag-alas Spider-Man ang isang lalaki para magnakaw umano ng kable ng kuryente sa Quezon City. Sa Caloocan naman, puntador ng tubig ang tinangay. May report si Marisol Abduraman. Tila sanay na sanay ang lalaking iyan na naaktuang tinatawid ang mga kable ng kuryente
sa Barangay Tatalon, Quezon City ang kanyang buwis buhay na trip magnakaw ng kable. Sinusunog nila yung wire, tapos pag nasunog nila, ibebenta nila. Yung plastic coating na yan, masusunog. Ang matitira dyan sa pag sinunog, yung tanso na mismo, o kaya yung bronze. Yun ang binibenta per kilo. Not only naaapektuhan yung mga linya ng kuryente sa barangay, nadadamay nga din po yung mga wire ng CCTV namin. Nasukol ang suspect sa follow-up operation pero pinakawalan din kalaunan. Nag-reach out kami, pero wala naman pong lumutang na complainant. Ano sabi nila? Wala lang, parang hindi sila interesado. Sa crime against property kasi, kailangan mo ng complainant na yung mismong complainant mismo kung sinong may-ari ng ng item na ninakaw. Napag-alaman ng mga otoridad na hindi lang pala sa barangay may dating record ng mga sospek. Nakulong na rin daw sila dahil sa kasong may kinalaman sa droga. Kontador naman ng tubig ang tinarget ng isang lalaki sa Caloocan City. Naaktuhan siyang binabaklas ito mula sa isang bahay saka sumibat, sakay ng bisikleta. Ayon sa barangay, pinagkakakitaan ng sospek ang mga ninakaw na metro ng tubig. Meron dun silang kinukuha, may maliit lang. Tapos merong malaki din na kinukuha nila ng buo. Tanso daw yun. Binebenta nila. Hinahanap pa ang sospek na ilang beses na rin umanong nagnakaw sa ibang lugar. Gabriel Gonzalez, GMA News. Arestado ang isang tauhan ng Bureau of Fire Protection na nagbebenta umano ng slot sa mga nais makapagtrabaho sa ahensya. Inireklamo ang suspect ng isang aplikante na pinangakuan umanong makakapasok sa BFP sa halagang ₱250,000. Ayon sa pulisya, gumagamit ang suspect ng dummy account para makontak ang mga aplikante. Noong nakaraang taon umano nagsimula ang racket ng suspect. Sabi pa ng PNP, itinuro ng suspect na kasabwat ang isang senior officer ng BFP na meron manong mahalagang papel sa recruitment process. Sinampahan ng suspect at senior officer ng reklamong robbery extortion kaugnay ng Cybercrime Prevention Act. Dinala sa isang pribadong ospital sa San Juan si Senator Jinggoy Estrada para ipa-x-ray ang kanyang tuhod. Pinayagan si Estrada ng Sandigan Bayan 5th Division noong Lunes na ipasuri ang kanyang tuhod. Pinabulaan na naman ng Bureau of Jail Management and Penology ang mga kumalat na impormasyong nadula sa banyo si Estrada. Nakadetene si Estrada sa New Quezon City Jail para sa kasong plunder at graft kaugnay sa anomalyang umanong flood control project kickbacks. Pagpupugay para sa yumaong country music legend na si Dolly Parton bumuhos. Napuno ng mga bulaklak at lobo ang estatwa ni Dolly sa kanyang hometown sa Tennessee. Nagbalik tanaw ang fans sa mga advokasya ni Dolly at sa kontribusyon niya sa musika. Nag-alay rin ng bulaklak sa kanyang Hollywood Walk of Fame star. Iniutos ni US President Donald Trump na ilagay sa half-mast ang mga watawat. Ang pamosong Empire State Building sa New York City, all pink and sparkles. Kanya-kanyang post din ng tribute ang mga Hollywood stars and personalities mula sa iba't ibang henerasyon. Kabilang si Beyonce na isa sa mga nag-cover ng kanta ni Dolly na Jolene. Bukod sa musika, pinagtuunan din ni Dolly ng pansin ang kanyang advokasya para sa edukasyon. Kanyang Imagination Library, daan-daang milyong libro ang naipamahagi sa iba't ibang panig ng mundo. Nakibahagi rin siya sa pagpopondo ng medical research, kabilang ang research na nakatulong sa pagbuo ng Moderna COVID-19 vaccine. Sa ulat ng ilang US media, nasawi si Dolly sa edad na 80 matapos makipaglaban sa cancer. Shuvi Estrada meets Pinay tennis ace Alex Iala. Both served looks sa bigla nilang pagkikita sa New York City. Nasa New York si Shuvi para magbakasyon. Darlene Kai, GMA News.